Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong napakaraming trabaho ang kinakailangan dito. At ito po ay walang placement fee at ito po ay nasa Pilipinas ang agency. Subalit sinasabi ko po sa inyo, sana po ay mapanood ninyo buo itong ating video upang malaman ninyo kung kayo ba'y qualify o hindi. No? And again, sinasabi sa inyo kung kayo man ay naghanap ng mga trabaho opportunity dito sa Canada, na importante na mag-apply kayo ayon sa inyong work experience. At importante din na mag-apply kayo kung kayo man ay mayroong mga experience. No? At kung kayo man ay may mga qualification na sapat dahil importante po yan. No? At dito sa Canada, talagang sinasabi ko sa inyo lagi na dapat nasa taas ang ating qualification lagi upang kayo nga ay makuha ng mga agency or mga employer, lalo na yung mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas, itong ating mga legit agency na andyan, napakarami tayong mga legit agency na pwede ninyong applyan, na sana po ay makatulong yan sa inyo. No? Pwede kayong pumunta sa PUEA, magkuha ng listahan ng anong mga agency na mga legit, ito po sila ay walang placement fee. Okay? Yung ating mga kabayan na nag-a-apply dito nga sa Job Bank or sa Indeed, at yung iba dyan nanghingi ng bayad or something, mag-ingat po kayo dyan. Okay? Yung mga employer, sinasabi ko sa inyo, na hindi po yan nagwa-WhatsApp. Wala po kayo dun sa Facebook. Dahil ang mga employer ay nag-i-email yan sa inyo kung kayo man ay nag-apply sa mga online, at ang kanilang mga email na ginagamit ay kanilang company email ang ginagamit mag-communicate sa inyo. At sila po ay nag-interview paggamit nila, nagsusum or nagti-Teams lang kayo at binibigyan ka ng invitation na kayo ay i-interviewin. Okay? Hindi kayo magbasta-bastang magbigay kasi merong comment doon sa aking Facebook page. Sinabi ko yan, mayroon pong isang employer na pinasend sa akin lahat ng documents. Wala ka pang interview. Bakit nagsisend ka na ng mga documents mo, passport mo, lahat-lahat na yan? Mag-ingat po kayo mamigay ng mga passport ninyo kasi baka kayo ay gawin dyan sa mga, alam niyo na, mga kalokohan na mga bagay. So, mag-ingat lang kayo. Sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo, ingatan ninyo yung inyong mga passport, ingatan yung mga documents ninyo, huwag kayong basta-basta mag-send sa mga online na mga ina-apply ninyo. Dahil delikado po yan. Okay? So, again, huwag kayong basta-basta. Importante, meron kayong interview, meron kayong job offer, and then pagkatapos yan, magpa-process na lahat. Tapos si biometrics at si medical, magkasabay-sabayan. Gawin nyo din kung saan kayong country, diyan kayo mag-medical, diyan kayo magkuha ng biometrics. Okay? Hindi kayo magbibigay ng pera sa employer dito sa Canada or saan sila para mag-apply ng biometrics dahil ikaw mag-a-apply niya ng biometrics. Okay? So again, sana po ay itong ating video ay mapanood niyo at ito po'y napakagandang opportunity kung kayo man ay may mga sapat na qualification. Yung ating mga kabayan na may mga sapat na qualification dito, tingnan nyo kung kayo man ay may qualification nga, applyan ninyo para hindi magpa-flood yung agency na pupuntahan ninyo at 100% kayo ay matatawagan. No? Dahil sa karamihan, sige na, apply lang tayo. Kahit hindi naman ako qualified dyan, apply lang na apply. Di ba? Hindi po ganun. Hindi po ito nagtataya tayo sa loto na tayo po ay mamimik lang ng number, makukuha tayo. Ito ay mag-apply tayo ayon sa ating experience, mag-apply tayo ng trabaho na tayo ay may qualification. Dahil ito po ay may kompetisyon, kailangan mas ma-higher ang inyong qualification kumpara sa iba para kayo ay mag-stand out at kayo makukuha ng mga employer. Okay? Ganun lang kasimple. Itong aking mga pinagsasabi dito sa ating video, ito po ay napakagandang opportunity para sa inyo kung kayo man ay talagang nakikinig sa akin. Pero kung hindi, sige lang, apply kayo kung gusto nyo. Basta ako, tinuturo ko sa inyo na ayusin ninyo ang inyong mga resume, ayusin nyo ang inyong mga qualification dahil isa yan na step para kayo maka-apply ng trabaho kung kayo man ay nagnais na pumunta ng Canada. Okay. So ngayon guys, itong ating pag-usapan ngayon ay pupunta naman tayo doon sa workabroad.ph dahil ito po ay nakapost doon. Okay, tingnan natin. So guys, ito po yung First Dynamic Personal Resources Incorporated. Sila po ay nag-hire ng truck mechanic. At ang salary dito ay 3,000 to 4,000 per month at ito ay nasa Quebec dito nga sa Canada. At 20 katao ang kinakailangan dito at ang application dito ay until December 15. So may time pa kayo para mag-apply dito. Ayusin nyo muna
ipaghandaan ninyo yung inyong application upang kayo ay makukuha ng mga employer nitong First Dynamic. So itong sinasabi sa inyo na job description, dito tayo nagkakatalo lagi. Sa mga nag-apply ng mga trabaho, dito kayo medyo mag-focus. Okay? So itong mga relevant experience sa truck industry, mga fleet maintenance and diagnostic. Kung meron kayong klaseng trabaho na ganyan, ilagay nyo sa resume. Pangalawa, emission control system, brake system, suspension chassis, and etc. Kung ano-ano pa. Kung meron kayong mga ginagawa sa pagiging truck mechanic ninyo, ilagay nyo tong emission control system, nagbe-brake check kayo, mga suspension check, ilalagay nyo doon sa resume nyo. Okay? And again, must have an experience in Cummins engine or Pascar engine. So kung ano mga engine na yan, kung anumang mga engine ang ginagamit or ginagawa ninyo, ilagay ninyo dyan. Okay? Kung ano man ang mga brand niyan, kung ano man ang klaseng mga truck ang inaayos nyo, ilagay nyo din sa resume nyo. Okay? Importante din yan. Must have a welding skills and experience. Kung meron din kayong mga welding experience, dahil mostly ngayon, ang ating mga truck, mga mechanic, ay yung iba naman dyan, ay marunong naman talaga sa basic ng pag-welding. So, ilagay nyo din doon. Welding skills ka. Meron ka ring alam sa pag-welding. Di ba? Ganun kasimple. Kaya, importante din na kayo ay magmamatch yung inyong mga job description sa hinahanap ni First Dynamic. Yun ang number 1 para kayo ay matanggap nila. Ngayon, itong qualification. Kung kayo man ay walang 5 years work experience, huwag kayo mag-apply dito dahil hindi kayo qualified. Okay? Kung kayo man ay mga vocational diploma, short course certificate, may mga NC2 kayo, subukan nyo dito mag-apply. Pero kung kayo naman ay hindi vocational at wala pa kayong certificate, huwag kayo mag-apply dito dahil hindi kayo makakwalify. Okay? So, again, sinasabi ko sa inyo na mag-apply ayon sa work experience. Okay? Engineer, mechanical, mga engineering na, mga mechanical engineer na may mga experience dito, subukan nyo kung kayo nga ay mga truck mechanic. Sinasabi dito, personal services and building, ground services o similar field, subukan niyo. Experience sa DAF truck, Kenworth na mga truck. Kung mayroon kayong mga Kenworth na mga truck, frontliner na mga truck, di subukan niyo din kung sinasabi sa inyo, any truck na meron kayong experience, subukan din ninyo. Kung meron kayong Kenworth na experience, ilagay nyo. Kenworth, mga trucks, ilagay nyo dyan sa job description nyo. Tapos, again, ang principal employer dito ay Kenworth nga. And again, ito po ay sa Canada at wala po tong placement fee. So, ngayon, ilalagay ko yung kanilang email address ni First Dynamic kahit itong ating mga kabayan na nasa ibang bansa, pwede kayong mag-apply ng mga trabaho, opportunity dito dahil pwede kayong mag-apply online. Yun ang pinaka-the best. Okay. So, ganun, again, sabi sa inyo, sana po ay meron kayong matutunan dito sa ating mga vlog dahil ito po, andito lahat. No? Andito lahat. Ilalagay ko sa description box yung kanilang email para at least kayo ay mag-email lang sa kanila na ito po yung resume ko, but siguraduhin nyo na ang inyong mga ginagawa, ilalagay nyo doon sa inyong resume na kayo po ay nag-fix ng mga truck, anong mga brand, importante maglagay kayo ng brand dahil hinahanap nila na Kenworth. So kung meron kayong mga Kenworth na mga truck or anong klaseng truck yan, ipanlagay nyo yung mga anong klaseng truck ang mga inaayos nyo para at least, may alam to sa truck. Yan ang importante. Kaya nga, ang mga employer kasi, sila po ay nagbabasa yan. Sabihin natin, wala siyang Kenworth na truck, pero meron siyang mga Freightliner, mga pang mga truck na mga ginagamit nyo, mga Isuzu or whatever. Importante na meron kayong truck idea. Importante yan. So, mas malaking bagay yan kung ilalagay nyo yung mga ginagawa nyo. Kayo po ay nag-aayos ng mga brake system, mga under chassis ng mga truck, nag-fix kayo ng mga truck kung may mga sira, importante ayusin nyo. Okay? So, mas magandang idea yan para sa inyo. Subalit guys, sana po ay ma-share ninyo itong ating mga video sa inyong mga social media, sa inyong Facebook, at pwede ninyong i-share sa mga kaibigan nyo na may mga experience dito.
At pwede rin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe din dito sa aking YouTube channel, sana po ay makonsider nyo i-subscribe. At huwag kalimutan lagi yung bell para at least kayo ay manonotify tuwing meron akong ina-upload dito sa ating YouTube. So ganun po man guys, meron din akong Facebook. Puntahan din ninyo dahil ako po ay nagpo-post doon at nasa 208,000 na po yung aking followers. Sana po ay mag-follow kayo dahil rami din akong mga pinopost dyan na mga video at baka makatulong din yun sa inyo kung saan kayo pwedeng maghanap ng mga trabaho papunta sa Canada. So, ganun po mga guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and have a wonderful day.